Okay, so magandang araw po sa ating lahat at para po muli sa ating Bible knowledge of the day, the Bible says in Proverbs 15 verse 5, "A fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is brutish." Okay? A fool despises his father's instruction. Yan po ang pamagat natin. Yung fool po dyan ay perverse. Ano ho? Perverse. Baga hindi katuwiran, kumbaga liko. Ano ho? Yung despised po dyan ay abhor. So, tinignan ko po yung word na abhor, regard which with disgust and hatred. So, regard with disgust and hatred, nagagalit siya pagka binibigay ng tatay niya yung instruction. Akalain mo yan. So, yung tatay niya nagbibigay ng instruction pero nagagalit siya. 'Di ba? Sino ang nagagalit? Mangmang lang ang nagagalit sa instruction ng tatay. Kasi yung instruction, ikakabuhay niya eh. Pero nagagalit siya pag nagbibigay ng ikakabuhay niya. Bakit siya nagagalit? Kung ikakabuhay niya. Kasi nga mangmang eh. Liko, di ba? Pero yung he that regarded reproof is prudent. Okay? Yung regarded po dyan, attend to. Okay? At of course, yung reproof dyan, chastisement, rebuke, correction. Prudent po, beware, take crafty counsel. Okay, so this verse teaches that accepting rather than rejecting, okay, correction and parental discipline is mark of wisdom and prudence. The lesson highlights that a fool despises guidance leading to poor outcomes, while a wise person welcomes correction to grow in understanding and avoid future mistake. Can you imagine, di ba? So kung itong mangmang na ito ay dinidespise niya yung buhay na ibinibigay ng kanyang tatay. Di ba? So pagka dinispise niya, alright, and nagalit pa siya sa instruction na buhay niya, ano pang ikakabuhay niya? Kaya no wonder mga kapatid, may mga kabataan niya na paglaki nila ay hindi nila alam ang gagawin nila, naghihirap sila, hindi nila alam palakarin ang kanilang pamilya, hindi nila alam ang paano buhayin ng kanilang pamilya. Bakit? Kasi nga dinisregard nila yung instruction ng tatay. May iba silang ginawa instead na tanggapin ang binigay ng tatay nila. Imbis na tanggapin yung ibigay na instruction ng tatay nila, meron silang ibang tinanggap. 'Di ba? So maaring sa mundo may tinanggap sila sa mundo, 'di ba? So laro, gala, mobile games, kung ano-ano pa diyan. So kaya nung tumanda sila at nagpamilya, hindi nila alam ang gagawin. Kaya hanggang sa may pamilya sila, nagmo-mobile games pa rin or lalakwat siya pa rin, mas mahalaga pa rin yung barkada kaysa pamilya niya, pinaggagastusan niya yung bisyo niya kaysa yung pangangailangan ng pamilya niya kasi hindi siya tumanggap ng instruction ng bata siya. Dinispise siya eh. Nagalit pa siya sa kanyang tatay. Can you imagine? Yung bumubuhay sa kanya at nagbibigay ng buhay sa kanya at magiging buhay niya balang araw, nagalit pa siya. Yan po ang mangmang kapatid. Kaya alam niyo po, pinakamaganda matutunan ng anak natin na regarded. Mag-attend sila, mag-observe sila sa buhay. Kaya pag inobserbahan nila yung tatay at magulang nila, alam nila ang gagawin. Okay? So, yan po ang pinakamaganda na matutunan nila. Sa ating principles of the day po, don't despise your father's instruction because it is your life for your future. Learning from the mistake of others can save your future miseries. Diba? So, pwede tayong matuto. You don't need to experience the consequence of wrongdoings by learning from the mistake of others. Okay? So, yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you.